praise. So, magpapalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito tayo nandito upang magbalik ng papurit pagsamba sa Kanya. Alam natin na ang Diyos ay mabuti, kaya tayo nandito para sa Kanya. Tayo po'y tumayo. Tayo magpagkamayan sa bawat isa na may ngiti at galak sa ating mga puso. Zephaniah chapter 3 verse 17 po. Kung yun po natagpuan, sabay-sabay po natin basahin. Zephaniah chapter 3 verse 17. 17, sapagkat kasama niyo ang Panginoon na inyong Diyos, katulad siya ng isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya ang inyong buhay. Aawit siya ng may kagalakan dahil sa inyo. Amen. At ginawa ng Panginoon ang kanyang part at tayo naman ngayon magbabalik ng papurit pagsamba sa Panginoon na may kagalakan sa ating mga puso. Tayo po yung manalangin sa ating pag-uumpisa ng ating gawain. Hallelujah, Jesus, Lord God. We glorify you, Panginoon. We lift our hands to you, Lord God. We adore you, Lord God, Jesus, sa inyong mayaman pag-ibig at biyaya, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord God. Lord God, Panginoon, tuloy kami nagpapasalamat sa gabi nito, Lord God, sa Dako niyo kami, Panginoon, Lord God, sa lugaring itong muli, Panginoon, at sa kalakasan yung binibigay niyo sa bawat isa upang makapagpatuloy sa inyo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, Lord God, na umaasa, Panginoon, Lord God, sa inyo ng inyong pagsama, Panginoon, sa amin, yung mga Espiritu, patuloy, Lord God, na magkaisa sa amin, Lord God, ang patuloy, Lord God, na kayo lamang mataas sa buhay ng bawat isa. Magagamitin niyo, Panginoon, sa gabi nito, Lord God, patuloy, bigyan niyo kami ng kagalakan, Panginoon, Lord God, na kayo lamang ang mataas sa aming mga buhay, Lord God. Patuloy, Panginoon, ang aming mapapakinggan salita, Lord God, ay bulay-bulay, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, Lord God, at ito yung aming makasamuhay, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, alam namin, Panginoon, kami sa samahan, Panginoon, kayo manguna sa gawain ito, Lord God. Patuloy, Panginoon, ng kagalakan sa aming mga puso, Lord God, ay patuloy mag-umapaw at madagdagan pa, Panginoon, Lord God, dahil sa inyong presensya at pag-ibig sa bawat isa, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin sinasamba at pinupuri, Panginoon, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Ngayon po'y dadako tayo sa ating pag-aawitan. Pangunahan po tayo ng Sister Line. Fast. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Handa na po ba ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Bago nga po yun, magsambit po muna tayo ng papurit pasasalamat sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Isang sa Diyos at ibig, Panginoon, sa aming mga buhay. At kayo lamang kayo siyang maitaas at maparangalan, Panginoon, sa aming mga buhay.
Diyos, Panginoon, at bumalot, Panginoon, sa bulwagang ito, Panginoon. Patuloy namin pa itinataas, Panginoon, ang iyong pangalan, Panginoon, sa aming buhay. Malapat lamang, Panginoon, na dakilain kayo, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Kami nga po inyong patuloy, O Diyos, na pagkabalan, Panginoon.
pagpapatuloy po ng ating gawain. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na pamangunahan po tayo ni Sister Angeline Viana. Praise. Purihin po ang Panginoon sa gabi po ito. Tunay po na mabuti ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. So, dapat po maunawaan po natin, no, na mabuti talaga ang Panginoon. Ang ganda po talaga nung awit. Gusto ko talaga yun. Simula nung pinaawit, advertisement. Simula nung pinaawit ni Timothy yun, tapos di ko pa narinig talaga. Ang napakaganda talaga nung awit. I want to be holy, set apart for you. Well, ang meaning talaga ng holy, we don't became holy in our good works. Di ba po? Inaawit lang natin siya sa Panginoon kasi we declare, oh Lord, we are holy because of you, Jesus. Dahil sa Panginoong Jesus, holy tayo. Kaya nga po, we don't long to be holy because of our own good and our own strength. We cannot do that. Totoo po yun. Wala po isang naging holy na ginawa ng Panginoon na tao. Wala po. Talangin ang Panginoong Jesus lang. Kaya nga po nandito tayo sinasamba natin ang Panginoong Jesus to be set apart from the world and to worship Jesus. Lahat po talaga tinataas natin sa Panginoon. At alam niyo po ba, napakabuti talaga ng Panginoon kasi alam niyo po yun, pag binagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, makita na talaga natin na ang sinasabi talaga ng Biblia ay ang pag-ibig lang ng Panginoon. Tapos ito pa, isipin niyo po, hindi pa tayo tumanggap sa Panginoong Jesus. Pinagpala niya na tayo. Lahat, ginawa niya ng lahat para sa atin hanggang sa naabot tayo nung sa kanyang salita. At higit tayong pinagpala dahil sa kanyang salita. That's why we should grow. We should go spiritually kasi lalong higit na magpapakilala sa iyo ang Panginoon. At alam niyo po ba, hindi lang yung pagpapala sa spiritual, even sa physical. Diba po, pinagpapala tayo ng Panginoon sa physical at gustong-gusto niya na pagpalain tayo. Yun ang nais ng Panginoon talaga sa atin. Kaya alam niyo po, kapag sinabi natin ito sa iba, na mga hindi mananampala, alam mo, pinagpapala ako ng Panginoon, kahit nung makasalanan pa ako. Alam niyo po yun, it sounds illegal. Para siyang hindi totoo. Kapag ka naisip ng iba, wala, pinagpala to, makasalanan tong taong to. Alam, tinuring tong banal. Makasalanan to Alam niyo po, it sounds very illegal. Parang hindi siya totoo. Yet, it is true. Yun ang salita ng Diyos Yun ang pinangahawakan natin. Yun. At nakakatuwa talaga ang Panginoon. Sige po, tayo na pagbukasan. Sa aklat ng Hebrews. Matthew 24 verse 35. Tayo po'y tumayo sa paggalang ng salita ng Diyos. Matthew 24 verse 35. Sige po tayo, basahin po natin sa Tagalog. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Sige po, basahin natin sa English. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sige tayo mag-pray. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa oras po na ito, O Diyos, na kami ay makakarinig ng inyong salita. Higit, Panginoon, hinihiling ko inyong banal na Espiritu at ang inyong presensya na sumama sa bawat isa, Panginoon. Patuloy na kayo ang dumaloy, dwell in us, Lord. And let us understand your word. Give us your wisdom, O Jesus. Hallelujah. You deserve all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po tayo, tumupo na. Okay. Ngayong gabi po ay pag-aaralan po natin is about change. About changes, pagbabago. Change.
You know? Alam po natin ang lahat ng bagay talaga ay nagbabago. Well, yet, we are learning about change. And first thing is, change has the benefit of good and bad. Diba po? May changes na good, may changes na bad. At ito po yung pag-aaralan natin nung una sa una. The danger of unregulated change. Unregulated means uncontrolled. Hindi mo siya nakokontrol. The danger of unregulated change. So this means we are going to do the understanding of the limitations of change. Maunawaan po natin yung limitasyon ng pagbabago. Kasi change might be na ang daming pagkakataon sa politika, hindi lang sa politika, at sa maraming bagay, sa school, sa authorities. Because of change, they did bad. Really bad. They kill people. Marami. They kill people. Or either, there are change na they help people. Diba po? There are dangers of change. But first, unregulated change tayo. Dito tayo sa unregulated change. First thing is, let's talk about change. So, first one is, change is predictable reality on earth. The first one of change is predictable reality on earth. Predictable ang change. Did you know that? Alam niyo yun. Kasi, isipin na lang natin yung planets. Ilan yung planets dati nasa solar system? 9? If I'm not mistaken, 9, di ba po? Ngayon, 8 na lang. Kasi dahil yung Pluto sumabog. That's predictable. Predictable na yun. Predictable na yun. Example lang po yun sa predictable reality on Earth and even in the solar system. Everyone can predict change. Everyone, kahit ikaw, alam mo mangyayari sa'yo sa susunod. You can predict change. Hindi lang sa'yo sarili, kundi sa mga bagay na nakapalibot sa'yo. Di ba po? Pangalawa, change is actually inherent in life. Ito po yung example is everything that God's creation changes. Di ba po? Lahat ng creation na ginawa ng Panginoon nagbabago. That is change also. Di ba po? Naintindihan po ba natin? We're talking about change pa lang po ha. Change. Next one, marami pong changes eh. The third one is experience natural change. We can actually experience change. The plants grow and it's change. Di ba po? From seed hanggang sa ganito, hanggang sa naglaki siya, hanggang sa namunga. Di ba po? It's naturally. Di ba po? The tree bear fruit naturally. Di ba po? And also, the animals conceive, nanganganak. Lumalaki, nagmamature, at namamatay. Even as people, di ba po, women, nanganganak, lumalaki, yung bata, tapos nagmamature, hanggang sa namamatay, unless pinatay. Di ba po? It's eventually change. Let's talk about change pa rin po And even the mountains, araw-araw nagbabago ang mountains. Araw-araw siya nagbabago because of seasons and climates, even the rivers. Di ba po, ang rivers, nagbabago din yan, araw-araw. Minsan, lumalawak siya, kinabukasan, lumiliit naman siya, at the next day, nawawala ng tubig. Minsan, nagkakaroon na naman siya ng tubig. Ganon, di ba po, naturally. And the fourth one is, mankind is the only creature that has power to determine on its own. The mankind, tayong tao, we have the power to determine of our own decisions. Di ba po, iniisip natin. We have our own, and that's what you called, the power is what you called, the power of free will. Di ba po? We have all the free will, di ba po? Alam po natin yan, we decide. Di ba po? Kunyari, sinabi ng kaibigan mo, kain tayo ng noodles tonight. Pero you decide na, no, gusto ko ng dumplings. Di ba po? It's a free will. Example ng free will. Di ba po? And this time, you know what? The greatest gift sa mankind, the greatest gift na binigay sa atin ng Panginoon is free will. Yet, it is the most dangerous power. Kasi alam niyo po ba kung bakit?
It is also the ability to go against God. Yes. Hindi ako naniniwala na binulong kasi ng kaaway sa akin na tumalikod ako sa Panginoon. That's not true. Ginawa mo yun, you decided. Nag-decide ka na tumalikod sa Panginoon. Nag-decide ka na kumalaban sa Panginoon. That's the most dangerous thing ever. Alam niyo kung bakit hirap na hirap yung, alam mo yun, may pagkakataon na nahihirapan tayong tao na mag-akay din ng iba. Kasi they set their mind na no, this is my truth. Free will kung hindi sumunod sa Panginoon. Nangyari na nga yan noon nung kay Moses, di ba po? Ang dami pong namatay nun because of what? Free will. Danger of free will. So, also, alam niyo po kung bakit hindi rin tayo basta-basta na yung patayin ng Panginoon ng basta-basta. Kasi God made us in our image also. Ganun ang pag-ibig naman ng Panginoon. Napakabuti talaga ng Diyos. Hindi talaga natin maunawaan. But yet, ang sakit sa Panginoon yun. Masakit yun sa Panginoon talaga. Pero yet, tinitiis niya. Ayun ko, nag-isip na ako minsan kung nagsisi kayo ng Panginoon, binigyan tayo ng free will. Well, ano lang yun, rhetoric question lang yun You don't have to answer it. So, ayun. Kaya, kailangan, we're still in change We're still in change. Naunawaan po ba natin? Para siyang, para tuloy itong, Well, ayun po. So, the will should be regulated. Ano po yung una? The danger of unregulated change. Di ba po? Well, right now, we have the will. Pupunta talaga tayo sa will. Ito talaga yung point ko. Pupunta tayo sa will. So, yung will should be regulated. Kaya anong nangyari? Nagkaroon ng law and principles. Kaya nagkaroon ng law and principles. So, the law it created not because to suffocate us. Hindi biglang, may law, sumunod ka. Hindi ganon. Hindi ganon ang gusto ng Panginoon. Nagkaroon ng law to regulate our will. Yon. Nagkaroon ng law to regulate our will. And also, the principle. Alam niyo po ba yung example ng unregulated will? Ito po yung isa. Genesis 11:1-8. Genesis pa lang po ito. Kasi tayong mga tao matitigas ulo Totoo yun. Ang titigas ng ulo talaga. So, actually, pwede po tayo magsimula sa ito po yung Tower of Babel. Kung alam niyo po yun, yung story po na yun. Pero basahin natin sa Tagalog na lang. Sa 3, start po tayo ng 3. Ito po kasi yung may isang speech and one language ang ang buong sangkatauhan. Tignan niyo yung nangyari. Ngayon, sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Kaya gumawa sila ng mga tisa at nila ito ng mabuti para tumigas ng gusto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato at asfalto ang ginamit nila bilang semento. Next. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tignan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay nagkakaisa at nagsang lang. At ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal, gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Kaya bumaba tayo, pag-iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. Kaya pinangalat sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi sila nagkaintindihan at nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Wait, tapos na kayo doon. Doon sa page 8. Page
sorry. Verse 8, sorry. Ayan. Sa 6, sa English. Post mo nga yung English, Jones. Thank you. Ayan, sa King James. King James. 6. King James. Ayan. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Alam niyo po ba gaano katakatakot ang will? Hindi pa nagagawa yung Tower of Babel. Imagine pa lang yan. Ganon ka nakakatakot ang tao. Yun ang danger ng will. Kasi, iniisip pa lang ng tao, nakakatakot na. Yun yung sinasabing unregulated will. Kasi, hindi talaga sila pupunta dyan, hindi talaga sila magbabalak mong punta sa langit para magkaroon ng iisa. Hindi. They will go against God. Yun talaga yung ano nila, yun talaga yung purpose nila. Diba? Ganun ka nakakatakot ang will na binigay ng Panginoon sa sangkatauhan. And now we're talking about principles. Because of this constant change, araw-araw nagbabago, minuto, segundo. Ito pa ng example. Buong mundo alam to. Di ba po patay na yung Pope? Si po yung Pope? Yon, yung Pope na yon, hindi ko siya kilala. So yung Pope na yon, patay na yon. Alam mo ba? Somehow it scares me. Kasi alam mo ba? Kasi, nakakatakot kasi pag-pray daw natin ipag-pray natin yung bagong Pope na uupo. Kasi alam nyo, yung nagtapatakbo ng buong mundo ay nandoon sa loob. Yung Pope. That's why we pray. Everything will be changed. And everything will be changed. Maybe tomorrow, we don't know. Everything starts there. Hindi talaga sa otoridad ng bansa natin. Bansa ng Taiwan, bansa ng Philippines, hindi. Everything starts there. Kung sinong pinakamayaman sila. Silang nandoon sa loob. Kaya, okay, so, let's talk about principles. Let's talk about principles. Because, principles is what we stand for as a child of God. Di ba po? Kung wala tayong principles, mga anak ng Diyos, walang principles, lalabas. Anong pagmamalaki natin sa labas? Ako'y banal. Ganon? Hindi po. We have to have our own principles. So, because we are the one that ministers the truth of the Word of God. And also, we bring the good news doon sa labas na hindi pa nakakilala. Tama po ba? So, example po, kasi alam niyo po ba yung sinasabing ministers of the truth of the Word of God, yun po yung nasa prayer ng Panginoong Jesus, the Lord's Prayer. Sige po, bukas tayo. Matthew 6:9-13. Matthew 6:9-13. Okay. Sige, basahin na natin. English. Ayan. Okay, 1, 2, 3, go. After this manner, therefore pray ye. Our Father, by the way, after this manner, by the way, itong Lord's Prayer, we don't pray like this, ha? It's just the manner. Okay. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Stop. So, yung hallowed be thy name is you're saying the character of the God. That's the principle. Taga saan po ba tayo? Taga dito? Taga doon. Taga doon tayo. We pray for our Father. We say His character to Him. Okay? So, yan po. Verse 10. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Stop. Thy kingdom come. That's our ministers. Yun yung purpose natin. We bring the heaven on this earth. Hindi tayo yung, okay, gusto ko nang mamatay kasi gusto na makita si Jesus. No. That's not your purpose. Kaya ka nandito. Hindi ka kaya nandito kasi nagmamadali kang umuwi sa langit. Nandito ka kasi you have to do your purpose.
Do your purpose, share the good news, hindi ka magmamanay mo sa, ayoko na dito, hirap na ako, Panginoon, pawiin mo na ako sa langit. Hindi po. Kaya nga, we have to understand the Word of God eh. Kasi if we understand the Word of God, narinig niyo po yung sabi ni Pastor Wewe kagabi, malalasahan mo yung tamis. Oh, napakatamis. Yung tamis ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba kung lalo niyong higit mas mararanasan yung tamis ng salita ng Diyos? Pag naranasan niyo, napakasarap talaga. Totoo. Pag naranasan nyo yung binabasa nyo, yung pangako ng Panginoon, yung mga sinasabi ng Panginoon na dapat natin gawin at na-accomplish natin by Him, by His presence, napakasarap. Alam mo, dun mo na naisan, oh, sarap palang maging lingkod ng Panginoon. Ganon. Ganon ang maranasan mo. Ganon. Hindi mahirap. Kaya yun yung sinasabi eh. You bring the heaven on earth. And what's the example? We encourage people. We help them. We encourage people na lumapit paghigit sa Panginoon. And it's not just once. Hindi lang yun isang beses. We do it continuously. Kahit sino, pamilya mo, kaibigan mo, kaaway mo, lahat. As much as you can. Because that's our purpose. That's our purpose, to minister the truth of the Word of God. Matamis talaga ang salita ng Diyos. Mas matamis pa, di ba po? Dun sa honey. Oh, God. Thank you, Lord. Promise. Maniwala kayo. Totoo talaga, napakasarap ng salita ng Diyos pag naranasan nyo at nangyari sa inyo. Totoo po yun. Walang halong ano. So, let's talk about principles again. So, principles. What is principles? So, principle is a fundamental truth, foundation truth. Okay? That's what we need to have, principles as a child of God. Tayo po ba anak ng Diyos? Amen. Wait, totoo? Okay. So, yes. Okay. So, principles is a foundation, a fundamental truth or foundation truth or proposition that serves as a foundation of a system of belief. Yung foundation ng paniniwala mo. Di ba po? Yung statement. Kaya pag tinanong ka, Kristiyano ka ba? O what if mamatay ka bukas? Ano mangyari sa'yo? Di ba? You don't know. Hindi mo yun alam sagutin kung wala kang principles. That's why you have principles. You have to have principles. Next. Or behavior or for a chain of reasoning to secure your reasoning. That's why we need this. So, next. So, question is, as a principle, what is your truth? That's the question. Paglabas mo dun sa labas, okay, Kristiyano ka, anong katotohanan para sa'yo? Di ba po? Kasi the truth may change. We have free will, remember? So, what if sabihin ko na ito ay, ito ay banana. Hindi ito flower. And then sinabi ng tao sa akin na, no, that's a flower. No, this is a banana. Kasi ito yung truth ko. That's why you have to know your own truth. So, you have to know your own truth. So, ano po ba yung dapat na katotohanan para sa atin? Joshua 1:8. Gas na to. Yung Joshua 1:8. Actually, lang, kinukuha lang nila dito yung Joshua 1:9 kasi pagpapala. Pag yung Joshua 1:8, no, hindi babasahin. Joshua 1:8. Ayan. Okay po. Basahin po natin sa Tagalog. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi, para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Totoo yun. We meditate the Word of God day and night. Kaya nga sinasabi, di ba, sasabi natin, my life, kanta, di ba? My life is in you, Lord. Hindi mo pala talaga buhay ang Panginoon. You don't even meditate. That's the saddest. Okay. Kasi nakalagay nga, you don't know the part. 8.
This book of the law shall not depart. Not depart. Hindi talaga siya mahihiwalay. Out of thy mouth. But thou shalt meditate therein. Shall meditate. Meditate. Hindi ka mag-meditate no, okay, meditate ako this morning. This night, hindi na. No, you meditate it. What is it? Day and night. That thou mayest observe to do according. Mayest observe. Kasi you will become more sensitive. Alam niyo, pag naintindihan niyo ang salita ng Diyos, you are going to be way more sensitive. And way more understand the word. Actually, mag-iiba talaga. Promise, mag-iiba talaga yung walk by Lord mo pag naintindihan mo yung salita. Mag-iiba talaga. And to do according to all that is written there, and for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Walang sinabi ng Panginoon, o sige, pag nagbulay-bulay ka ng salita, kung maghihirap ka. Andito sa salita, oh. You will be prosperous and have good success. Not my word. Salita ng Diyos yun. If you are here to claim it, go claim it. Huwag niyong hayaan na manakaw. Or huwag niyong hayaan na baguhin. Alam mo yun, maisip niyo na hindi to para sa akin. Hindi, para sa'yo yan. Meditate the word of God. You will have prosperous and good success. You claim it. Yun ang kulang sa atin eh. We don't claim. Kasi ang akala natin hindi atin. Naku po. Ang gusto ko ng Panginoon, magbigay eh. Bigay. Yet, we don't do this. We do this with this. No. That's not right. Why? Because we don't understand it. Yun. Kaya hirap na tayo makatanggap kasi we don't understand the word. That's why we have to meditate the word of God day and night. So, next. So, let's talk about, since we talk about principle, we're going to lead to spiritual growth. So, basahin ko muna po sa inyo to. Hebrews 5:11 to 14. Tagalog po. Thank you. Nakita na po. Ayan. Hebrews 5:11 to 14. Sige po. Marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito, pero mahirap ipaliwanag dahil mahina ang pangunawa ninyo. Next. Dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya, ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Next po. Ang mga nabubuhay sa gatas ay ang sanggol pa at walang muwang, mabuti at masama. Next. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga may sakat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. Next po, yan 6:1. Kaya bilang matatagal lang sumasampalataya, dapat na nating iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy sa mga malalalim na aralin. Huwag na tayo magpabalik-balik pa sa mga aral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan at tungkol sa panampalataya sa Diyos. Ito po, sinasabi dito na huwag iwan. That means na hindi mo siya makalimutan. That's your foundation. Pero ang sinasabi po kasi dito, we don't have to kung ano natutunan natin last ng mga nakaraang taon, just leave it. Leave it. That's the foundation. Foundation na yung root na yun sa'yo. You go for growing. Grow in spirit, please. At totoo po, yung sinasabi ni Pablo talaga na nakikiusap siya alang-alang sa kahabangan. Totoo po, pati yun sa pag-grow in spirit, pati sa salita. Kasi ang Panginoong Jesus, excited talaga siya na magpakilala pang higit sa atin. Yun ang nais niyang gawin. Salita po ng Diyos yan po Hindi po yan sa lang. Salita ng Diyos yan we have to grow deeper. We have to go deeper sa salita ng Diyos. Huwag na tayo dun sa pagsisisi, dun sa nakaraan mo, huwag na po tayo doon sa pagpapakilala sa Panginoong Jesus. Alam naman na lahat na yun. We have
to grow deeper more. More of you, Lord. More of you, Lord. We pray more of you, Lord. More of you, Lord. Promise. Wag po tayong, tamad sa pagbabasa. Totoo po yun. Wag po tayong maging tamad. Naging verse yun ng church saanan before na wag maging tamad. Wag po talaga. Kasi sayang. We are here to do our purpose at to grow deeper in God. Hindi tayo nandito kasi para lang magpasuray-suray at hindi po. We should grow spiritually and share it to others. Alam mo, kahit hindi nakikita ng iba, they don't have to. No. Alam mo yun, ipakita mo. Kumausap ka directly sa Panginoon. Humingi ka. Or pray for it. Kung wala ka talagang alam na connection, alam mo yun, wala ka talagang kilalang magaling, pray for it. God will send it to you. Hindi nagkukulang ang Panginoon. You just have to ask for it. Ask for it. Ask for more. Yun ang nais ng Panginoon. Huwag na tayo doon sa pagsisisi, sa dati kong buhay, dati ako maninigarilyo. Huwag na po tayo po doon. We should go into the deeper truth of the Word of God. Di ba po? And, kasi po, sa spiritual growth, ito pa yung katotohanan. Nakakatakot pagka hindi mo alam kung nasan ka spiritually. If you cannot measure, if you cannot measure where you are in God, it is so dangerous. Nakakatakot. Where are you now? That's the question. Where are you now in God? Where can you measure? Kung nasan ka ngayon sa Panginoon. It's not about, salvation. Ligtas na tayo. Not a question. Not a question anymore. Not a problem. The question is, nung nakatanggap ka at nung ligtas ka, dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesus, after no, nasan ka na? That's the question. We don't stay there. Please, we don't stay there. Dahil, if you do not know where you are in God, that means you really don't understand God. That's the only thing. Kung hindi mo alam kung nasan ka in measurements, because everything has measurements, even love sa Panginoon, meron. Everything has standards. God's standards, not men. Kasi we cannot, we cannot read the mind of God. Even His love, we cannot even, Pero He has the example sa Bible. Di ba po? Meron. Kaya, alam mo yon, we don't limit ourselves. Keep your door open. Door of faith. Keep your door open. Yun ang kailangan po natin. We should be open. And, sa 1 John 3:2, ayan. Sige po, basahin natin. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa nayayag kung magiging tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Paano pag hindi ka naglong? Paano mo ma-understand ng Panginoon? Paano mo siya makikita? That's the question. Kaya habang nandito tayo, long for more sa Panginoon so that magpakilala siya sa'yo face to face. Kasi yun ang nais ng Panginoon. And then, the maturity in your spiritual life is also how you understand God. Yun po yung katotohanan. That's why kung yung testimony mo at yung prayer mo ng mga nakaraang taon, same pa din, nakakatakot. Don't be. We have to, long for more. It's not hard, promise. Alam mo yung nasa awit, di ba po? Alam mo yun, sapat ang biyaya ng Panginoon sa atin. Hindi talaga siya nagkulang. Sa araw-araw gusto natin ng guidance, yet we're not longing for Him. Ang hirap naman nun. Huwag tayong, big, contented. No. Ay nako, yun pa yung pinakaayaw pa naman tayo nun. Alam mo yung fig tree? Kaya kinurse yun eh. Alam mo nakakatawa pa doon? Hindi yun fig tree seasons. Hindi yun season ng fig tree. Yet kinurse siya ng Panginoon yung fig tree. Kasi puro lang siya dahon. Wala talaga siyang bunga. And in anything, kahit everything has changed,
kahit magbabago ang lahat ng buhay, lahat ng bagay, ang hinahanap ng Panginoon sa'yo, bunga. Nasa ng bunga? That's it. And next one po, sa Hebrews 5:13-14, same pa din yung kanina. Hebrews 5:13-14. Hindi po English na basahin ko. For everyone that useth milk is unskillful. Oh my. In the word of righteousness, for he is a babe. Babe is a baby. That's an insult. But strong meat belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Kasi yun ang nais ng Panginoon sa atin. We discern good and evil. That's why we're not just using the milk. Yun yung sinasabi eh. If you are just drinking milk for the very long time na naging Christian ka, you are still a babe. And that's an insult. Insulto po yun. Insulto yun, sa totoo lang. And, kasi yung sinasabing milk dito is actually a word of God too. 1 Peter 2:2. Pabilisan ko naman po. 1 Peter 2:2. Ayan po. Ano po yung sabi? As a newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So, ang sinasabi naman din po dito, hindi masama na sa simula, umiinom tayo ng milk. The baby should drink milk. Hindi naman siya basta pinakakain mo ng meat eh. E di na, ano yun, nabilaukan yun at nagka-impatyo. Hindi po yung ganon. As the start by, we should drink milk. Yun yung foundation mo, yung milk as sa start. And then at the end, alam mo yun, as you grow mature, you have to eat meat. Yun yung sinasabi. You have to eat meat. Yung mga matitigas na para na talaga sa'yo. And then, yun yung sinasabi sa Hebrews 5:13 again. Naunawaan po ba natin po? Naunawaan po? Sige po, pasensya na. At, sorry. Sa Hebrew, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. That's why we have to be skillful. Wala namang sinabi ang Panginoon, kailangan mo nang gawin yan bago maging skillful. Hindi. You just have to meditate, long for it, ask for it, go! Okay, yun po yun. Yun po yung sinasabi na ng Panginoon. It's not hard. Hindi po talaga siya mahirap. Because the gateway of growth as a child of God is in the center of righteousness. Kasi if we are in this, if you are skillful to read the Word of God, you are going to draw more in the righteousness. Maintindihan mo ang Panginoon. And what is righteousness? It is what? The walk and withstanding of God. The presence of God may be with you. Kasi alam niyo po, pag naunawaan mo ang salita ng Diyos, you will be disciplined. Totoo yun. You will be disciplined. Totoo po yun. And you will discipline. You will be very sensitive sa lahat. Sensitive ka sa lahat. Kasi nasa presensya mo ng presensya ng Panginoon ay sumasa iyo. Natutuwa siya sa iyo. Yun yun. As you grow in the Word of God and His righteousness. Kaya sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano yung kingdom? We bring the heaven and earth. Ano yung righteousness? We walk and withstanding with God. We need the presence of God. We bring the presence of God dwells in us. That's how it is. That should be our principles. Naintindihan po ba natin? Ayun po. Because, ito po, ang example ng unskillful with the Word of God. Unskillful. Sa yung the wicked servant, remember, ano po yung nangyari po nun? Sa Matthew 18:21-35. Huwag na po natin babasahin. Di ba po nanghiram siya ng milyon-milyon nga yan eh. Milyon-milyon ang pinahiram sa kanya ng hari. Tapos nakiusap siya kasi kukunin na yung asawa niya, yung anak niya, para maging servant. For the long time po yun. Kasi sa laki ng inutang niya. And what happened? Di ba po, sige, ano po sinabi? Di ba po parang hindi na yata yun babayaran? Di ba po? Hindi na babayaran. Nung nakakita siya, nakasalubong niya yung tao may utang sa kanyang ginawa, sinunggaban niya. Yun yung sinasabing measurement.
Di ba po, kung ano kasi yung gagawin mo, kung ano, and after nun, nung sinunggaban niya, nalaman ng hari, ano nangyari? Masigit pa, dinoble pa yung parusa para sa kanya. Kasi ganun ang judgment ng Panginoon. He measures. Gano'n ka merciless or some merciful dun sa taong yun. Kaya anong sinasabi lagi ng Panginoon, di ba po? Gumawa kayo lagi ng mabuti. Kasi you will determine kung paano ka tatratuhin din ng Panginoon. We forgive others as God forgives us. Yun po yung sinasabi kung saan skillful of the Word of God. And also, by the way, by the Word of God, hindi lang po yung sa spiritually, it's also came in physically. Pag naintindihan natin to spiritually, we will be disciplined physically in everything. We manage everything. Yun po yung sinasabi ng salita talaga ng Diyos. And also, at ito po yung conclusion ko sa principles, please stand on your truth of the Word of God. Because alam niyo po, the more you understand the Word of God, the more you become humble and grateful. Humble and grateful na hindi mo talaga kaya kung wala ang Panginoon. This is just, alam mo yun, instructions of what we have to do. And this is the Word of God, and this is Jesus. Because the Word is God. This is Jesus. This is what we need to follow. We have to have our own principles. Live with our principles. Breathe the Word of God. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Dahil higit na nais niya na pagpalain tayo sa lahat ng bagay. Hallelujah. Sige po, sa lahat po ng papuri ay para po sa Diyos. Hallelujah. Pinabalik ko na po sa MC. Po, tayo po lahat tayo tumayo at tayo po yung mga. Sige po, maraming salamat po Panginoon sa inyong mga salita na naihayag ngayong gabi Panginoon. Patuloy nga lang po Panginoon na kami nga po ay patuloy na magbulay-bulay ng inyong mga salita Panginoon upang mas tumalin pa po kami sa inyo Panginoon at sa inyong mga salita Panginoon ay patuloy po kami mag-aaral Panginoon, magbulay-bulay ng inyong salita Panginoon. At patuloy nga lang rin po kayo, Panginoon, ang maitaas, Panginoon. Sa inyo nga lang po namin, sa inyo nga lang po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, Panginoon, at sa inyong ginamit po, Panginoon. Patuloy nga lang po kayo, Panginoon, ang siya mag-bless sa Kanya, Panginoon, di lang po sa Kanya, sa Kanyang pamilya, na kung nasaan man po sila, Panginoon, patuloy na mag-iingat nyo nga rin po sa kanila, Panginoon. At sa mga kapatid po namin, Panginoon, ng oras, Panginoon, upang tumalo sa inyong gawain, Panginoon, patuloy na mag-iingat at pagpapala po sa kanilang mga buhay, Panginoon. At sa aming mga kapatid po, Panginoon, hindi po nakapunta, patuloy pa rin po ang inyong pagpapala sa bawat isa sa aming, Panginoon. Patuloy na mag-iingat, Panginoon, saan man po kami sa aming trabaho, sa eskwelahan, Panginoon. Patuloy po kayo ang samahan sa aming, Panginoon, at kahit sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng inyong gawain ngayong gabi, Panginoon. Patuloy nga lang po, Panginoon, ang gawain ninyo ang may taas, Panginoon, hindi po buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang ating gawain, tayo po ang magdamay.